Ilang araw ang lumipas. Naging payapa naman ang buhay ni Tandang Lauryo. Wala naman siya noong naramdamang kakaiba, maliban sa pagtalas ng kanyang paningin at pang-amoy. Ayon sa kanya, na hindi din siya umano natatablan ng mga mahihinang pangontra, kagaya ng mga simpleng panalangin at mga usal. Hindi din siya nakakaramdam ng kakaiba sa kahit na anong rebultong replika ng mga banal na nilalang. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na kahit ganoon na ang estado ng kanyang sarili, nakakaya niya pa ring makapasok sa simbahan na para bang isa pa rin siyang ordinaryong nilalang. Ang tanging nararamdaman niya lamang doong kakaiba ay ang pag-init ng kanyang buong katawan kapag siya ay nakakakita ng buhay na kandila at mga banal na tubig. Sa ilang araw na ganoon na ang estado ni Tandang Lauryo, unti-unti na itong napapansin ng iilang mga albularyo. Ipinagsawalang bahala naman niya ang bagay na yon sa kadahilan ng wala siyang pakialam sa mga ito. Alam niya ding kaya niyang talunin ang mga yon kapag dumating sa puntong hindi na niya maatim ang paninindak ng mga ito. Matagal nang nagtitimpi doon si Tandang Lauryo, kung kaya't naghahanap din siya ng rason upang magkasalubong ang kanilang mga landas. Isang hapon, habang abala sa gawaing bahay itong si Tandang Lauryo, biglang pumasok sa kanilang bakuran ang iilang albularyo. May mga dala-dala itong pangkumbating armas na siyang labis niyang ikinagalit. "Lauryo, nandito ang mga kakilala mo. Hinahanap ka? Ako na magbabantay dyan kay Jude. Kausapin mo na muna ang mga ito." Wika ng kanyang asawa. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang pagtawag ni Linda, agad naman siyang bumaba na labis ang pagkairita. Pagdating niya sa pinto ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang iilan niyang kakilalang mga albularyo. "Oh, Lauryo, kumusta ka na? Mukhang hindi ka na namin nakikita sa baryo ah. May problema ka ba?" tanong ni Maestro Pedrito. "Wala akong problema, Pedrito. Tsaka bakit niyo ba ako hinahanap? May kasalanan ba ako sa inyo?" tanong naman ni Tandang Lauryo. Habang nagsasalita noon si Tandang Lauryo, panay naman ang pagtitig ng ilang albularyo sa suot-suot niyang medalyon. Nang mapansin niya ang pinagtitinginan ng mga ito, dali-dali naman niyang hinubad ang kanyang kwintas at mabilisang itinago. Alam mo kung bakit kami naparito. Lauryo, kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hanggat nandito kami sa lugar na ito, sinisigurado ko sa iyo, may kalalagyan ng demonyong maghahasik ng lagim sa sino man sa ating mga kababaryo. Wika ni Maestro Pedrito. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tila ba hindi na niya nagawang pagtimpian ang kanyang sarili. "Bakit, Pedrito? May ginagawa ba ako? Namumuhay ako dito ng payapa at walang tinatapakang tao. Pinabalaan ko kayo. Huwag na huwag niyong sasagarin ang pasensya ko. Tandaan ninyo, hindi lang kayo ang may taglay na lihim na karunungan." Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman sa kanya ni Maestro Pedrito upang makipag-usap ng masinsinan. Habang nagsasalita ito sa kanya, kitang-kita ni Tandang Lauryo ang dahan-dahang paglapit nito ng kanyang agimat na nasa kaanyuan ng isang krus. Nang akmang lalapat na yon sa kanyang balat, bigla namang nagulat ang lahat ng albularyong naroon dahil sa biglaan niyang paghawak sa krus na yun. "Pedrito,
Napakataas ng tingin ko sa iyo, subalit hindi ko hahayaang pagbintangan mo ko sa mga bagay na wala akong kinalaman. Umalis na kayo. Wala kayong lugar dito sa bahay ko. Pinapatunayan niyo lang sa akin na kabaliktaran ng pag-uugali niyo ang mga tangan-tangan ninyong karunungan. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawak niya sa matanda upang palabasin yun sa kanilang tahanan. Hindi naman noon nakaimik ang mga albularyo dahil sa alam nilang sila ang may mali noong mga oras na yon. Sa paglabas ni Maestro Pedrito sa kanilang pamamahay, doon na nga nag-umpisa ang kanilang bangayan. Sigurado ka, Lauryo? Wala kang tinatago? Huwag mo kaming paikutan. Alam namin kung dalisay ang kaluluwa ng tao o sinasapian ito ng demonyo. Isuko mo ang medalyon mo para wala na tayong maging pagtatalo. Wika ni Maestro Pedrito. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ngumisilang naman ito habang dahan-dahang sinasara ang pintuan ng kanilang bahay. Wala nang nagawa ang mga albularyo kung hindi ang umalis sa kanyang pamamahay. Bukod kasi sa pinagtitinginan na sila ng maraming tao, marami na ding nakakarinig ng kanilang mga pag-uusap. Habang naglalakad papalayo ang mga albularyo, bigla na lamang silang natigilan nang makasalubong nila ang napakaitim na asong pagmamay-ari ni Tandang Lauryo. Nang akmang lalapitan na nila ang hayop na yon, agad naman itong tumakbo patungo sa ilalim ng bahay na kung saan naroon ang sabsaban ng mga kambing at kulungan ng mga manok. Hindi na nila yon pinili pang sundan sa kadahilanang wala naman sila doong naramdamang kakaiba. Ilang oras pa ang lumipas, muli na namang narinig ni Tandang Lauryo ang pagtawag sa kanya ng bago niyang Panginoong pinagsisilbihan. Inutusan siya nitong isagawa na ang kanyang mga plano nang sa gayoy matapos na ang kanyang pakikipagkasundo sa demonyo. Mariin naman itong tinutulan ni Tandang Lauryo sa kadahilanang abala siya sa pag-aalaga ng kanilang anak. Lauryo, labis akong nagtitiwala sa iyo. Huwag mo kong bibiguin. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan. Wika ng kapre habang dahan-dahan itong naglalaho sa kanyang isipan. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, agad naman siyang tumungo sa ilalim ng kanilang bahay upang puntahan ang sigbing kanyang inaalagaan. Hindi pa yon alam ng kanyang asawa, gawa ng ang buong akala nito ordinaryong aso lamang ang kanilang alaga. Sa pagdating niya sa ilalim ng kanilang papag, bumungad sa kanya ang isang asong hindi pa gaanong kalakihan na merong payat na pangangatawan. Ayon kay Tandang Lauryo, na nasa 4 o 5 buwan pa lamang ang tanda nito, kung kaya't hindi pa nagagawang mailabas nito ang kanyang totoong anyo. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa asong yon, meron itong napakaitim na mga balahibo mula ulo hanggang paa. Matutulis din ang tenga nito at meron itong mahabang buntot. Hindi ring tumataba ang asong yon kahit 3 beses nila itong pinapakain sa isang araw. Ang tanging kulay puti lamang doon ay ang gilid ng mata nito at mga ngipin. Makikita mo din sa asong yon ang kanyang kabangisan kahit hindi pa siya gaanong katandaan. Ayon nga kay Tandang Lauryo, na kapag pinapakain niya ito ng gabi, ay halos hindi niya ito makita o marinig man lang. Nararamdaman niya na lamang yung dumidila na sa kanya o di naman kaya'y kumakain na ng pagkaing kanyang inihanda. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na nakakapagsalita umano ang asong yon sa pamamagitan ng kanyang isipan.
Nararamdaman din niya ang mga nararamdaman nito at nakikita niya ang mga importanteng nasisipat ng aso. Sa paglapit ng nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong nagpakulong sa kanya. Magmadali ka. Nalalapit na ang oras. Bulong ni Tandang Lauryo. Sa pagsapit ng takip silim, halos hindi na mapakali noon si Tandang Lauryo sa kanilang tirahan. Nagkataon kasi noong bilugan ng buwan, kung kaya't labis nitong naaapektuhan ng kanyang pagiging isang gabunan. Kahit anong paypay ang gawin niya, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng labis na pagkainit sa kanyang buong katawan. Hindi rin niya noon nagagawang makatulog kahit anong gawin niyang pagpilit. Lauryo, napapano ka ba? Kanina ka pa diyang nagpapaypay pinagpapawisan ka pa rin. Wika ni Linda habang hinihele ang kanilang anak. Mahal, pakisara muna yung pinto. Aalis lang ako. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako maya-maya. Magpapahangin lang. Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng kanyang asawa, agad din naman itong tinugon ang kanyang nais. Napapansin na kasi nitong hindi na maayos ang kanyang pakiramdam na para bang hindi na ito napapakali. Tawagin mo lang ako mamaya Hihintayin kita. Wika ni Linda pagkabukas ng kanilang pinto. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, ngumiti lang yon habang naglalakad ng mabagal. Nang maramdaman na niyang sinara ng kanyang asawa ang pintuan ng kanilang bahay, mabilis na naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay na kung saan merong nagsisitalasang mga talahib. Nang masipat siya ng sigbing kanyang inaalagaan, dali-dali din naman itong sumunod sa kanya nang hindi niya nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, panay naman ang ginagawa niyang paghubad ng kanyang damit sa kadahilanang nakakaramdam siya ng pagiging hindi komportable na suot-suot ang mga ito. Panaka-naka na din ang pagpaparamdam sa kanya noon ng kapre na para bang inihahanda siya nito sa kanyang pagpapalit ng anyo. Nang marating na ni Tandang Lauryo ang isang burol, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang napakalaking bilugan na buwan. Sa puntong yon, nakakaramdam na siya ng pagbagal ng kanyang hininga at paglalim ng kanyang boses. Panay na din ang kanyang ginagawang pag-angil dahil sa patuloy na pagtaas ng kanyang temperatura. Nakakaramdam na din siya noon ng pagkauhaw at labis na pagkagutom kahit kakakain lang niya ng hapunan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa habang patuloy na naglalaway at naghahabol ng kanyang hininga. Maya-maya pa, bigla na lamang naramdaman ni Tandang Lauryo ang pagbigat ng kanyang katawan at ang pagbabagong anyo nito. Halos mamilipit na noon ang kanyang katawan dahil sa sakit nitong nararamdaman. Habang paliyad-liyad noon si Tandang Lauryo sa lupa, nararamdaman niya ang pagkagat ng sigbin sa kanyang mga paa. Habang patuloy siya nitong hinihila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang humupa ang kanyang kakaibang nararamdaman. Pagsilay niya sa kanyang mga kamay, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong meron ng matutulis na mga kuko. Mabalahibo na dinoon ang kanyang mga kamay na maihahalin tulad mo sa kamay ng isang unggoy. Pagsilay niya di kalayuan sa kanya, nakita niya ang kanyang sigbing alaga na naglalakad ng paatras. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron itong maiitim na mga pangil. Lumaki din ang nilalang na yon at tumaas na halos kapantay na ng isang matandang kambing. Matapos ang mga pangyayari,
agad namang naramdaman ni Tandang Lauryo ang labis na paggaan ng kanyang buong katawan. Mahusay, Lauryo. Naabot mo na ang unang anyo ng iyong pagiging demonyo. Humayo ka at hanapin mo ang mga taong ipinapapatay ko sa iyo. Wika ng kapre. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-alulong naman ng Sigbin na siyang naging hudyat para kay Tandang Lauryo na tumungo na sa baryo. Hindi pa man siya noon nakakalapit sa mga bahay-bahay, panay na noon ang pag-alulong ng iba pang ordinaryong aso upang magbigay babala sa papalapit na pagdating ng isang demonyo. Nararamdaman niya din noon ang paghahanda ng iilang albularyo na parabang natunugan din siya ng mga ito. Paglapit niya sa isang bahay, agad din naman siyang tumalon sa bubungan nito upang magmanman sa buong paligid. Hindi siya noon nagagawang maramdaman ng mga ordinaryong tao dahil na rin sa kanyang mga sabulag na pinapakawalan. Malahangin din ang kanyang paggalaw na halos wala kang maririnig na kahit anong napakahinang tinig sa lugar na kanyang dinaraanan. Ang Sigbing kasama naman noon ni Tandang Lauryo nananatiling nakasunod lamang sa kanya sa lahat ng oras. Pagdating niya sa bahay ni Maestro Pedrito, nakita niya itong nakatayo sa labas ng kanyang bakuran kasama ang iilan niyang mga disipulo. Maya-maya pa, narinig niya itong inutusan ng ibang albularyo na mag-ikot sa paligid. Napangisi naman noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang yun na ang kanyang pagkakataon upang mabigyan ng takot ang albularyong yun. Sa pag-alis ng mga disipulo nito, dahan-dahan namang gumawa ng hakbang si Tandang Lauryo upang makalapit sa kinaroroonan ni Maestro Pedrito. Halos hindi nito natutunugan ang kanyang kinaroroonan, subalit alam niyang nagagawa siya nitong maramdaman. Huwag mo akong paglaruan! Lumabas ka, demonyo ka! Wika ni Maestro Pedrito habang patuloy na pinakikiramdaman ang kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napalingon sa mga talahib dahil sa naramdaman niyang pagkaluskos. Pagtitig niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahang umaahon doon ang demonyong kaanyuan ni Tandang Lauryo. Nakangisi yun sa kanya habang patuloy na nanlilisik ang mga mata. Sino ka? Ba't ka nakapasok sa lugar na to? Wika ni Maestro Pedrito habang patuloy na nag-uusal. Inilabas na din niya noon ang kanyang buntot page at iilang agimat na pangkombate. Maya-maya pa, dahan-dahan na itong lumapit sa kanya habang patuloy na iwinawasiwas ang kanyang latigo. Magsalita ka, demonyo! Sino ka? Ba't ka nandito? Dagdag pa ni Maestro Pedrito. Matapos nitong makapagwika, nananatili namang nakatitig sa kanya si Tandang Lauryo habang hindi nagsasalita. Nang mapagtanto ni Maestro Pedrito na walang balak sumagot ang demonyong yon, agad niya itong sinugod habang nag-uusal ng baluting nililikha ng satur ng mga satur. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad din naman niyang inilagan ang mga pag-atake nito habang patuloy na nakatitig sa albularyo. Panay din ang pagngisi noon ni Tandang Lauryo na parabang napakalayo ng agwat ng kanilang mga karunungan. Maya-maya pa, bigla namang nagulantang ang albularyong yon nang salagi ni Tandang Lauryo ang kanyang latigo. Hinawakan din siya nito sa leeg na parabang walang baluti ang nagpoprotekta sa kanya.
Hindi mo alam kung sinong demonyo ang kinakalaban mo. Kaya kitang patayin ngayon kung ito ay pagnanais ko. Pasalamat ka. Hindi pa ito ang nakatakdang oras para wakasan ang iyong buhay. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-ihip naman niya ng kanyang usal sa baluti ng albularyo. Agad din namang kumalas ang baluting yon sa puntong lumapat doon ang hangin na merong mga usal ni Tandang Lauryo. Habang patuloy na sinisipat ng matanda ang kanyang mga baluting kumakalas, bakas na sa pagmumuka nito ang labis na pagkatakot. Ni hindi na nito kayang tumitig pa sa demonyo na para bang tuluyan ang nawala ang kanyang pananampalataya at tapang. Tumitig ka sa akin. Magmakaawa ka kung nais mong mabuhay. Gigil na wika ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman na niya ang panghihina ng matanda at ang dahan-dahang pagkalas ng ulirat nito. Nang akmang ibababa na niya ito sa lupa, sakto naman ang pagdating ng mga disipulo ni Maestro Pedrito. Naaktuhan siya nitong nakahawak sa matanda, kung kaya't agad din naman siyang sinugod ng mga ito. Meron yung mga daladalang talibong at iba pang matatalas na sandatang merong baong sumpa. Sa pagpapatuloy ng pag-iwas dito ni Tandang Lauryo, patuloy naman ang kanyang paghalakhak habang nagwiwika ng Walang kwenta ang aral ng inyong guro. Susunod kayo dyan. Ni hindi nga ako kayang labanan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong lumayo sa pamamahay ng albularyo. Bago ito tuluyang lumisan sa lugar na yon, pinili niyang lasunin ang lahat ng mga baong pangontra ng matanda upang magawa itong mapasok ng mga nilalang na may galit sa kanya. Bago sumapit ang 11:00 ng gabi, nagawa nang makabalik ni Tandang Lauryo sa kanila na para bang walang nangyari. Lauryo, bakit hindi mo pa tinapos ang matandang yun? Nais mo bang patagalin ang ating kasunduan? Baka nakakalimot ka kapag tumagal pa ang pagiging isa mong kabunan. Hindi ka na makakabalik sa ordinaryo mong buhay. Wika ng kapre. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Kinaumagahan, maaga pa siyang tumungo sa sentro ng baryo upang tingnan ang kasalukuyang kalagayan ni Maestro Pedrito. Alam niyang meron itong malubhang sakit sa kadahilan ng kitang-kita niya noong nagdaang gabi ang pagpasok ng mga masasamang engkanto at elemento sa bahay nito. Sigurado din siyang hindi ito gaanong natunugan ng mga disipulo ni Maestro Pedrito sa kadahilan ng panatag ang mga itong walang makakapasok sa lugar na yon. Pagdaan niya sa bahay ng albularyo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang iilang albularyong nakabantay sa buong paligid. May mga manggagamot din siyang nakita sa lugar na abalang-abala sa pagdurog ng mga halamang gamot. Dala ng kuryosidad ni Tandang Lauryo na pagpasyahan niyang makiusyoso. Paglapit niya sa bahay nito, agad naman siyang pinapasok ng iilang mga albularyong naroon. Ayon sa mga albularyong kanyang napagtanungan na magmula umanong nahawakan si Maestro Pedrito ng demonyo, nagkaroon na ito ng isang karamdaman na maihahalin tulad sa isang sumpa. Sa loob lamang ng isang gabi, dinapuan ng napakalubhang karamdaman ang buong kaluluwa nito na maging ang kanyang mga sariling usal at panalangin
ay tuluyan ang nawala ng bisa. Agad ding namatay ang buong katawan ni Maestro Pedrito at tuluyang itong nawala ng kakayahan para tumayo. Sa pagdating nila sa silid na kinaroroonan nito, bumungad sa kanila ang 3 manggagamot na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Ang isa dito ay nagtatawas, habang ang 2 naman patuloy na iniihipan ng dasal ang buo nitong katawan. Pagsipat dito ni Tandang Lauryo ay halos hindi niya maiwasang magulat sa kadahilan ng kitang-kita ng kanyang 2 mata ang 9 na elementong nakasapi dito. Ayon kay Tandang Lauryo, na kapag lubog ang 2 mata ng taong may karamdaman, maaaring ginagambala yon ng isang nilalang. Kapag lubog naman ang pulso nito, ay maaaring ginagambala yon ng 2 o higit pang demonyo. At kapag lubog naman ang dapa-dapa at palad nito, paniguradong ginagambala yon ng 9 na nilalang o higit pa. Ginoong Lauryo, sa tingin niyo, anong karamdaman ni Maestro Pedrito? Tanong ng isa nitong disipulo. Pasensya ka na, iho. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kung hindi ang magtiwala sa mga manggagamot. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siyang umalis sa lugar na yon dahil sa napakabilis na pagtaas ng kanyang temperatura. Nang makalayo na siya sa tahanan ni Maestro Pedrito, pangisi-ngisi lang naman itong si Tandang Lauryo na parabang nagbubunyi yon sa karamdamang pinagdadaanan ng albularyo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, patuloy naman niyang minamanmanan ang pamamahay nito. Doon niya nakita ang iilan nitong mga disipulo na patuloy na nag-iikot sa buong paligid. May mga manggagamot din siyang nakikita sa loob ng bahay na parabang walang patid sa ginagawa nilang panggagamot. Ilang linggo pa ang lumipas, dahan-dahan nang gumaling ang albularyong yon dahil sa tulong ng iilan niyang mga kakilala. Hindi naman naging maganda ang balitang yon kay Tandang Lauryo sa kadahilan ng maaari siyang pagbuntungan ng galit nito. Umiiwas na din siya noong mapadpad sa baryo para makaiwas sa kahit na anumang gulo. Ilang linggo din sila noong namuhay ng payapa sa kanilang bahay hanggang sa muli na naman siyang dinayo ng mga albularyo. Sa puntong yon, mas lalo pang tumindi ang pagmamalabis ni Tandang Lauryo na lipulin ang mga ito dahil sa hindi na niya maatim ang panghahamak at pagbibintang na kanilang ginagawa.